Ay ano ka nakikita nyo din mga bade? Ayan. Ay puro berde no. Puro puno. Tapos din sa parting ibaba ay parang malalim na bangin, ano? Pero wala kayo nakikitang kakaiba diyan mga bade, kundi mga puro puno laang. Ayun, doon sa may itaas na bahagi, ayan, may kaunting bahayan. Wala talaga kayo makita mga bade, no? Nakatago. Ay talaga naman pagkakaganda ng lugar na ari mga bade. Yan. Yan ay parte na ng Taysan mga bade. Ang pagkakaganda ng tanawin din mga bade. Tunay na tunay. O din may nakita kayo. Sige nga, talasan nyo nga ang inyong mga mata. Wala, ano? Isang malalim laang na bahagi ng kalupaan. Yan, nasa gitnang yan. Talagang hindi nyo makita mga bade. O din pa. May nakita kayo? Wala rin. O ating i-zoom ng kaunti. O, anong nakita nyo ngayon? Yan ang aming dinaanan mga bade. Pero bago natin umpisahan yung adventure na yan, ay dini muna tayo. Ay ano ka mga bade, ay nandini tayo ngayon sa boundary are Barangay San Jose Sico ng Batangas City, at kagagaling lang natin ng Barangay Bilogo. May sadya tayo din sa Barangay San Jose Sico. At napakagandang may pakita sa inyo itong bakas ng lumipas. Natitira pa rin hanggang ngayon mga bade itong sinasabi kong ito, kaya ating sisinsayan at meron akong tatagpuin doon na magsasama sa akin. Okay? So let's go mga bade, at dini tayo sa unahan magpahinga. Ayan ang Barangay San Jose Sico ng Batangas City. Itong kalsada na to, kapag dinirediretso natin, lalabas tayo ng Taysan papunta din sa Lubo. Pero dito na tayo sa may San Jose Sico na ito, na kung saan ay hindi ko akalain na mayroong ganitong bakas ng kasaysayan tayong masasaksihan. So sana maging successful po yung ating biyaheng ito. So ito yung kanto papunta naman sa Mount Manoy, Talumpok, Silangan. Pahinga lang tayo saglit dito at kukontakin ko yung aking kausap din sa may unahan laang. So 7:30 pa lang ng umaga mga bade, ay tayo nga inandini na agad. So orin na mga bade yung kanto na papasukan, aring kanto aring kaliwa. So dito natin hintayin yung ating kausap. So eksaktong alas 8 mga bade, nandito na nga tayo sa kanto ng San Jose Sico papunta sa Sitio Gugo. At nag-text na yung ating kausap at on the way na raw sila dito. So hopefully maging successful itong ating biyahe, maging safe po tayo at syempre yung ating kasama. Umaga. Ano ka? Baka kapasok ka talaga ang ating boss? Ha? Dito kasi parang paluwang. Paluwang siya. Kasama na kayo. So ito nga pala si Spencer, saka ito nga mga kasama. So, susunod ako. Ay di are, tuloy ang aming biyahe mga bade at aming nang binaybay aring kalsadang are. Papunta nga din nga sa Sitio Gugo. Mula doon sa pinagtambayan doon sa may kanto ay siguro ay mga nasa humigit kumulang 1 kilometro aring kalsadang are na aming tatakbuhin. At yun nga, at sinamahan nga ako na rin aking mga bagong kakilala, aring mga kabataang are sa pangunguna ni Spencer. Ayan mga body, at din nga ay may mga farm na ang mga tanim ay mga mangga. Tapos yan na yung kalsada ngayon at medyo madulas lang din mga bade, kaya talagang dahan-dahan lang kami ng pagpapatakbo. Ay aring mga kabataang ari sanay na din at may magandang ilog din silang pinupuntahan din. Nagsimula na nga kami sa pagbaybay din mula doon sa mismong farm na yan na nasa kaliwa ko. Ay aring ang aming dinaanan. Ay talaga namang nakakamangha mga bade, no? Biruin sa lugar na aray matatagpuan natin ang hindi sikat na tulay na Kastila pa ang nagpagawa nito mga bade.
tamang-tama nga yung punta natin din at medyo aliwalas pa. Ayan, bumaba na at maglalakad na kami papunta doon sa tulay. Iwanan lang natin yung ating mga motor dito sa gilid kasi hindi na pwede dito sa sa trail na ito. At yung kasama ko nga yung mga batang ito, no. Ang pangalan mo, Bade? Romel po. Romel, ikaw? Jeffrey po. Jeffrey at saka si Spencer. Yan, mga yan ang mga magkakabarkada na sumama sa atin para masilip natin aring Gugu Bridge na sinasabing panahon pa ng Kastila. Bihira na yung mga ganyang struktura nakatago talaga sa kagubatan sa may ilog. So doon muna tayo sa ibabaw. Okay. So yun mga buddy, pupuntahan muna natin yung pinaka tulay, yung pinaka ibabaw. Ito. So safe naman yung tulay, yung matibay ba? So yung daan papunta doon sa baba, nandun sa kanan. Ito naman yung tulay. Ayan. Ito na nga. Mga buddy, dito nagsisimula ang tulay. So kita nyo naman yung struktura na to, no. Yan. At yan na yung pinakailog nasa ilalim. Ayan. Kita nyo naman, no. Hindi ko akalain na makakarating ako dito. Ayan, tingnan nyo yung ilalim na yan mga buddy. Abay, malalim nga. Oh, ayan, kitang kita So makikita natin yung kabuuan nito sa ilalim mismo. Ayan, tinubuan na ng mga halaman. Tapos din yan. Hanggang saan to? Ito ba? Sako pa pala to, no? So ibig sabihin, yun ang gumuho. So yung mga buddy, no? Yung lawak ng tulay, yung lapad niya pala, mula dito hanggang din no? So yung parte na ating dinaanan kanina, akala ko ito lang mismo. Ayan, may gumuho na lang din sa parte na are. Ayan. Ha? Oo, nagpatibay nga yung mga ugat, Kasi kita nyo naman, umapit na talaga, kaya mas gumanda yung ng hanggang dito, yan. Imagine yung mga buddy, nung unang panahon, dinadaanan ito ng mga sinaunang tao. Pamula doon sa may barangay San Jose Sico, papunta din sa Taysan. Ayan. Okay. So mayroon pa pala dito, no? Yun. So yan, simento pa, pa yan, Apog ata at saka silyar to yan boss. Yan. So ito yung pinakadulo. Ayan. Ayan, Yan. Ito yung may mga post pa, pinaka-poste niya, yung pinaka niya. Tapos ito yung ilalim. Okay. Okay, babalik na tayo para babae naman yung ilog, yung Paho River, sinasabi na dito. So ibig sabihin ito, dinadaanan pa rin ng mga tao papunta doon. May mga lagang baka hindi sa makaparangan. Oo. Malapad, mga isang 3 metro. May 3 metro? No. Mula din Parang mayroon mga 3. So mga 3 metro siguro, migit kumulang. Tapos dito lamang sa parte na ito, nagkaroon ng pagguho, kaya ayan. Pero dito, ayan, kita yung ilalim. Ayos. Yan. Okay. So tara na ngayon sa pinaka ilalim niya. Akalain ninyo na may ganitong
tulay dito sa lugar na ito. So ito na yung trail pababa sa ilog. Medyo delikado lang din yung mga bade dahil kung hindi marunong maglakad sa mga garne, yari ka din ay malalim. So mabuti na lang mayroong established trail talaga papunta dito. Yung bus ang paho, tinatawag ito. Ito yung Paho River, ayan. Yan yung ilog. Bay, malinis eh. Malinis kaya, oo nga. Ay, malalim. Oh, may ilan may namatay na rin po dyan. Oh, malalim to mga body. May ilan din namatay dyan. May kuwebo pa ho dyan sa lalim niya. Oh, hindi taga dito, no? Oo, hindi ano mang... Hindi sanay. Pero nakasuot doon sa... Kaya pag yung mga taga dayo talaga yan, mga malalakas ang loob, hindi nila alam ang lugar, talagang mapapahamak. Wala na mga bade, makikita na natin ang pinakamagandang view din eh. Yun, nako. Ay maganda nga. Imagine merong ganito sa ilog na ito. Yan. Ayan na. Ayan na. Wala yan. Pero yung mano-mano lang yan, walang mga crane. No. Walang mga crane, walang ginamit na mga lifting equipment, no? Eh, kainawan na rin. Yun! Oh. Tingnan nyo naman mga body, aring napakagandang lugar na rin. Yan. Ito pa lang, oh. Tingnan ito. Tapos itong mga, ito yung pinakataas niya. Ilalim pala niya. Nagulas dito. Madulas to. Madulas, madulas. Yun. Nasa gitna na tayo. Na rin pinaka may echo. Tingnan nyo naman na rin. So itong mga parte na to, ito yung mga gumuho. Ayan. Itong malaking tipak na ito. Tapos hanggang din pala mga body. Yan, oh. Yung mga parte na rin ng mga gumuho. Part ng tulay. Yan, yan, malalaking to. Mula din nga sa parte na rin. Tapos tingnan nyo yung taas na ito. Ayan. May malaking wall pa rin dito na kung saan ay parte pa rin siya. Ayun. Ito yung ating pinanggalingan sa taas. Oh my God. Ang ganda dito. So itong Gogo Bridge na ito mga buddy. So tingnan niyo yung yung
lapad niya. Yan yung dinaanan namin. Pero yung nasa taas niya na trail, makitid na laang. Pero yung kita nyo naman yung ano niya, yung distansya ng kanyang ano yung pinaka-space niya dito sa ilalim. Ganyang kalapad talaga. So mga 3 meters nga. Humigit kumulang na 3 meters. Tapos siguro mga ano to, may 100 feet kaya to. Parang may mga 100 feet, no? Siguro. O 80. Hindi natin matansya eh. So ito yung mismong Gugu Bridge na kung saan hindi natin mararating kung hindi nag-suggest si Spencer. Ayan, shout out. Ilang beses na kayo nakaparito? Madami na beses mo. Oo. Ngayon lang ang natigil ng Pandemic. pandemic. Naliligo lang talaga kayo sa ilog. Naliligo lang. Oo. Alam ko na dito. Dito may diguan. Oo. Tapos doon sa kabila meron din diguan yung ating dinaanan kanina. At syempre, hindi mawawala ang group picture. Ayan. Pinicturean ko na ng pinicturean ang ilang bahagi nitong Gugu Bridge na ito. Minsan lang tayo makakaparini mga bade. Ay samantalahin na natin at talaga namang napakaganda din sa lugar na are. Ay pambihira ay may garni pa lang napakagandang istruktura din sa San Jose Sico. Ayan. Naku, napalaban na naman tayo mga bade. Talaga namang ano ka namang trabaho are mga buddy. Maipakita ko lang sa inyo mga magagandang lugar din sa Batangas. Ay, tingnan nyo naman, buwis buhay. Ayan, tingnan nyo naman ang dinadaanan natin mga buddy yan. Nako, talaga naman. Ay, pinagmalaki ko na naman. Yan, pinicturan pa ng pinicturan mga buddy. Ayan, pagkakaganda naman talaga eh. So, ayan yung tatlo, nag-i-enjoy pa dito. Kahit na ilang beses na rin sila nakapunta dito. Pero binabalik-balikan nga nila itong lugar nito dahil may magandang spot dito para maligo sila, no? Yan doon sa dinaanan natin kanina. Ari pa. Ay siya. Sige pa. Another posing ating ipagmalaki ang napakagandang Gugu Bridge na rin mga buddy. Ari pa. Okay. So yan mga buddy, ang ating adventure dito sa Gugu Bridge. Isang tulay na panahon pa raw ng mga Kastila. At mano-mano itong ginawa. Walang mga heavy machineries, walang mga crane na ginamit. Pero tingnan niyo naman yung arko niya. Perfect talaga So natatakloban na nga lamang ng mga puno. At yun nga, ang isa pa na nagpatibay dito ay yung mga ugat ng mga puno na yan. Kaya naiwasan na yung pagguho nitong ilang parte ng tulay. So hanggang sa muli, ito po si Iman Supremo at nagpapasalamat tayo doon sa tatlong sumama sa atin para makita itong napakagandang tulay na ito dito sa Sitio Gugu ng San Jose Sico, Batangas City. Humabol din na kasama nila si Cedric. Ayan, naroon na lang yung exposure sa vlog. Nahuli ka eh. Talay. Ay hingal din eh. Ay siya, doon tayo sa may motor. Doon tayo magpapalipad.